Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about to sa tinatawag nating lust. Kasi dyan sa lust na yan is purely sexual desire lang yan talaga. Or primal desire. Na naglalas ka lang talaga dun sa tao dahil sa physical appearance niya. Actually, ito talaga yung sinasabi nila na 20% sa lipunan na ano. Kasi sa red pill sinasabi nila high value man yung mga yung mga mayayaman, influence, maimpluwensya, pero hindi naman talaga yun yung 20% sa lipunan. Ang tinutukoy dito na 20% is yung tago, yung sinasabi natin na na about sa physical appearance, yung above average yung face at may fuckable na katawan. So, idadagdag ko na yung fuckable na katawan kasi nauuso na yan ngayon eh. So, dito sa channel na to is nag evolve tayo dito. Continuous ang learning natin. So, ngayon is, since nagtatrabaho ng mga babae, tapos may mga suporta pa at mga programs pa sa gobyerno, talagang mauso at mauso rin talaga yung sa ngayon, nangyayari na to ng patagulang. Actually, minsan nga lantaran na yan eh, na talagang naghahanap na lang talaga yung mga babae ng onsen FWB. Kahit na yung mga babae na nasa relasyon ngayon, long-term relationship, boyfriend, girlfriend, mga ganyan, may asawa. Both gender din naman to eh. Siyempre, may upper hand lang talaga sa looks, yung talagang mangingibabaw sa lalaking side. Sa babaeng side naman is na isasalain nila yung quality, which is yung sa lalaki rin na mapipili nila na good looking, na may fuckable na katawan. Na kasi sila nga namimili, 'di ba? Sila namimili kung sino yung makaka-SEX nila. Bali yung may mga upper hand sa looks na lalaki, ang gagawin is magme-message lang, mag-approach kung ano-anong mga beta male na beta na strategy, which is beta lang naman talaga yung strategy lahat, numbers game. Pero kung average lowing ka or sub 5, mas realistic na mag-pro na lang talaga kaysa yung gawin kang backup plan. Now, kung willing ka rin talaga, which is sa lipunan natin, marami pa rin naman talagang blue pill. Nag-i-stick sila sa lane yung nagtatrabaho, na wala masama magtrabaho para sa sarili mo Now, yung pag-a-achieve ng sinasabi nilang artificial success na maging famous, maging super yaman is ginagawa rin nila yun at the back of their mind is para maka-attract ng babae. Yun lang naman purpose din nun eh. Kasi aanuhin mo yung super dami ng pera, limited lang yung oras mo sa mundo. 'Di ba? Kung may 1 billion ka, sa buong buhay mo kung hindi ka maluho, mauubos mo ba yun? Hindi mo kailangan yun. Kahit nga 20 million lang, stand alone na yan eh. Ibangko mo lang yan, interest lang yung gagastusin mo sa sobra pa nga eh, kung hindi ka maluho So, hindi mo kailangan ng super Siyempre, yung mga lalaki na yun is, kung titingnan mo yung mga itsura nila is, below naman din talaga sa looks yung mga gusto talaga ng mga ganon. Kasi alam nila na nag stick lang din sila sa lane. Proof neto is yung mga politiko. Yan yung mga, tapos mga nag-achieve yung maging doktor, mga 'di ba maraming mga average looking. Kagaya nung dentist ko, maliit siya, 5'4", tapos ni ka-partner niya nga nakakasosyo dun sa hindi siya pinatulan eh. So, yan yung proof dyan na yung mga lalaki na nasa 80% na undesirable, unattractive is gagawa ka talaga ng value para i-respect ka ng ibang tao. Kasi nga, treatment base sa looks, ang dami pa rin nagde-deny nito eh. Na ang treatment base sa looks eh. Kasi, unang kita mo ng tao, kuwari, presentable at malinis yan, tapos pogi. Alam mo ba yung trabaho niyan? Alam mo ba yung katayuan niya? Alam mo ba yung personality niyan? Malamang yung halo effect nun, itatrumps pa rin all yung artificial value na sinasabi natin.
Kasi yan yung tinatawag nila Romwells na mass mascara na ano. Now, sa last kasi is hindi mahalaga yan. Looks lang talagang mahalaga. Kaya nga yung nauso yung dating apps tsaka yung pandemic, marami talagang nabakanting lalaki. Kabilang talaga sa 80% deemed undesirable and attractive. Tapos usually yung mga babae dahil accessible na yung mga pogi, nakikipag-ons na sila through online. Kahit pa yung matataba, sub-5, ah, ah, may baldado or kung ano-ano matatandang babae, post-wall, is meron pa rin talaga silang nakaka-SEX na pasado sa looks threshold nila. Yung willing nila i-tolerate or pagtyagaan. Plus, meron pa silang, yun nga, nagtatrabaho na sila, may suporta pa sa gobyerno. So, hindi na rin talaga ano. Tapos, kung gusto naman, kung sawa na sila magtrabaho, 80% deemed undesirable, unattractive. Malamang merong isa pa rin talaga doon willing na mag-beta box for long-term security para lang makapuslit yung ano niya, yung genetic niya. Syempre doon sa 80% na deemed undesirable, unattractive, sa perception ng babae saka sa swiping statistics ng dating apps is may mga lalaki din doon na lonely, hindi nakaka-receive ng validations or admiration sa opposite sex sa buong buhay nila. So talagang willing din talaga sila. Plus, kung mataas pa testosterone yan, kagaya nangyari nung incident nung kay Ai, di ba? Nakuha niya yung lalaki 26 ata or 25 or 24, parang ganun. Tapos si Ai mga 50 na nun. So, kung drought ka na lalaki, wala ka naging karelasyon talaga since nung wala talaga, since zero talaga, virgin ka pa ng mga ganong edad or hanggang 30 is talagang kahit companionship na lang, ito-tolerate mo na lang, papatol ka na ng post-wall. Kasi nga marami rin talagang willing na ano, dahil 80% to sinasabi natin ha. Ang malupit nito yung 80% nagko-compete sa 20% na bottom of the barrel na babae. Biruin mo yung pinagkokompitan. Tapos yung 80% ng mga babae na sabihin nating average is nagko-compete doon sa 20%. Baliktad. Baliktad, di ba? Sa 20% na ano, na desirable na mga lalaki or yung tinatawag natin na may upper hand sa looks or may superior genetic. So, sa last kasi is, hindi factor yan. Kaya napapansin nyo yung mga nagpapatira sa construction worker, nagpapatira sa tambay, mga ganyan, 'di ba? Professional yung babae kasi mas yan mas yang ano. Kaya nga nagtatrabaho yung mga babae kasi ayaw na nga nila na magsettle lang sa average looking or hindi talaga nila dinidesire. Ibig sabihin walang spark. Ibig sabihin ng spark is last. Hindi naglalas yung babae. Kaya nga sinabi ng Rollo Tomasi, yan yung parameter. Dapat may genuine burning desire. Ibig sabihin last. Naglalas sa'yo yung kapartner mo. Pinagnanasahan ka niya. Na ano, yun yung aalamin mo. Which is, dapat, gagawin mo yung 3 strikes rule. Na pag binigay yung SEX is, dun mo na aalamin kung ano talaga yung purpose, bakit ka napili. Now, para malaman mo yan is, obvious naman kung ano, situationship, ONS, or FWB. Kahit ano dun sa tatlo na yun, is pasok yan sa last. Kasi, hindi ka titira dun sa bahay ng babae or hindi kayo magsasama ng everyday kasi may betafication nga. Pag betafication na nangyayari is for LTR ka na yan. Kaya tama nga yun naisip ko dati. Kasi ngayon may pinapanood ako na bagong podcast ni Alan Roger Curry. Alam ko napanood na rin to ni Bugoy na Koy. So si Alan Roger Curry is hindi siya nagpakasal tsaka hindi siya nakikipag-chit-chat sa babae. No, 'di ba nasabi ko na sa inyo yan dati? Bago mo mahawakan yung kamay ko or bago mo matouch yung physical ko, ibig sabihin magche-check-in tayo. Ganun lang ginagawa ko paulit-ulit. So,
Yun yung obserbasyon ko. Marami na rin palang gumagawa niyan, hindi lang din ako. Kasi nga, base lang to sa ano eh, sa observation eh, observation. Si Alan Roger Curry, ganun din ginagawa niya eh. Magmi-meet lang sila ng babae for sex lang talaga. Tapos onting usap. Uso na rin yan dito sa West eh. Yung parang pupunta na lang yung babae ah, sa lugar ng lalaki para mag-sex, tapos aalis na, ganun lang. Doon mo malalaman kung talagang ah, ang treatment sa'yo ng babae is for, yun nga lang talaga last. Kasi hindi mahalaga yung maskara eh, yung front. Hindi mahalaga yung status mo, hindi mahalaga yung mga achievement mo, ari-arian mo na ano. Kasi naglalas talaga siya sa'yo. Kaya nga merong mga lalaki na walang trabaho, tapos merong mga or mababa yung kita is talagang nakikipag-ons yung babae or FWB ka pa nga eh. Kasi panoorin niyo yung 50 Shades of Grey. Yun talagang magba-black pill sa inyo. Yung pinakauna, wag na yung pangalawa, pangatlo, trash na yun. Yung pinakauna, kasi yun yung, ganun na ganun talaga yung setup ng ano, ng talagang mga nangangaliwang babae. Di ba yung mga nangangaliwang babae? Sasabihin, oh wala yung asawa ko dito. Tapos, um, aalamin nila yung pattern ng asawa nila kung anong oras uuwi or ganyan. Tapos doon nila pupuslit yung backdoor man na ano. Kaya nga yung mga backdoor man is hindi nagko-contact yan. Hindi sila nagko-contact, yung walang exchange ng palitan ng ano ng text messages para safe. Wala talaga ano. Kung lalaki ka, ganun yung gagawin mo eh. Either papuntahin mo lang talaga yung babae sa lugar mo para mas safe na ano. Tsaka kung mamimili ka is pipiliin mong babae yung kayang tanggalin niya rin yung mask. Ibig sabihin, down na down talaga siya sa'yo. Na lahat ng program mo, cooperative siya. Kasi nga, dinidesire ka niya lastfully. Wala na siyang control nun. Nasa primal instinct na siya or tinatawag nating emotional state. Kasi nga, naglalas lang siya. Ay, actually, yung emotional state pa pala, iba pa pala yun eh. Kaya, minsan yung mga ons na yan, FWB, pag nagiging consistent yan, dun lang magde-develop ng emotion. Pero kung talagang last lang talaga is, one hit lang tapos alis na talaga, wala na talagang ano. Kasi, magkakadevelopan ka rin kayo dyan eh, sa ons tsaka FWB din. Pag matagal pag matagal na ginagawa. Pero na lang talaga kung wala ka talagang sexual attraction dun sa babae. Ibig sabihin hindi ka attracted talaga physically na ano. Which is kahit tumagal pa yan ng ilang years is parang yung ginagawa ng babae sa mga beta male, di ba? Sa mga blue pill na lalaki na pang long term. Oh, binibigyan nila ng sex pero kung mawala man yun, pagtapos na sila dun sa pakinabang ng lalaki is makikipaghiwalay na yung babae. Nauuso na rin yan, yung parang pinapalaki lang yung bata for the sake na kumpleto lang yung pamilya, pero wala naman talagang genuine burning desire yung babae, which is based on physical appearance dahil 80% deem undesirable and attractive sa mata to ng babae, sa perception to. At base to sa swiping statistics, 'di ba? Kaya yung mga ibang lalaki, kawawa talaga, yung mga wala talaga silang experiences. Kasi hindi nila alam na ano, nagugulat sila bakit yung may mga lalaki na bastos. Di ba? Code yun eh, code. Code yun ng babae. Mga lalaki dito, bastos, ganyan. Bastos yun pagka yung gumawa nun is hindi physically attractive sa mata ng babae. Pero pagka sinabi yun ng pogi na direkta, ano, ang ganda mo naman, ons tayo, gusto na kitang kantutin, mga ganyan, direkta, wala talagang game. Papayag yung babae kung talagang gusto niya makipag-sex dun sa lalaki na yon na dinidesign niya physically. Kaya nga wala talagang game eh, looks lang talaga tsaka physical appearance eh.
makaka-trick yung mga porma-porma mo, pero mukha pa rin talaga tsaka pisik yung talagang ano, kasi yung bagsak ng damit mo dun magbabase yan sa pisik mo eh. Tsaka syempre may imagination, yung i-imaginein na tumitira sa kanya. Tsaka pag nanasahan niya, hindi lang naman katawan mukha din eh. Kung titira sa kanya. Minsan, pwede rin gawing ganun dahil average looking lang din naman talaga yung mga lalaki sa lipunan. Karamihan. Pero sooner or later, magiging saturated na yan. Kasi, naobserbahan ko to, meron ako mga kaklase nung college na hindi naman sila attractive pero buff talaga, malaki katawan. Nagkaka-girlfriend din naman sila, tsaka nagkakaroon ng ka-ons pero sub 5. Sub 5. Hindi maganda. Doon nga ako nakakblock kasi yung first girlfriend ko maganda eh. So, kinakblock ako nun, parang dinisrespect nung. Siyempre, may halo na rin inggit yun. Kasi yung mga nakuha nila is talagang sub 5 talaga. So, patunay pa rin yun na physical appearance pa rin talaga tsaka looks ang talagang basehan talaga for lust, sexual pleasure. Yung katawan, ano ba yan? Parte yan ng physical appearance. Pero yun nga, ang dami na nagji-gym ngayon. Saturated na yan. 'Di ba? Kahit nga yung online business, 'di ba? Kaya nga pansinin mo yung mga FB influencer, todo papansin na, 'di ba? Para magkaroon lang ng content kasi hindi siya hindi siya stable eh. One time big time pero yung lifestyle nila mahirap kasi i-maintain yun eh. So ganun din yan sa sa mga average looking. Sooner or later ang dami na nagji-gym eh. Magiging obvious na rin yan sa mga babae na tangina, dinadaya lang ako nito. Pero sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo pa rin gawin yan for long term kasi fountain of youth yan pag-gym, pagte-training, fountain of youth yan. Kagaya nga sinabi ko sa inyo, may 70 years old, mukhang 40 lang. Search nyo sa YouTube yun, marami yun. Yan talaga cheat code na talagang pampahaba ng buhay. Pagte-training. Tsaka yung unprocessed, yung mga, hindi ka mahilig sa mga processed food. So, yan yung kaya mapapansin mo yung mga babae na nasa relasyon is nakikipag-ons pa rin sila or FWB, may ine-entertain. Usually, mga katrabaho yan. Nangyayari yan sa trabaho. Tinatago nila yan sa office fact file. Yung mga babae pala is sinisipat nila lahat ng mga lalaki sa trabaho nila or yung tinatawag nilang prospect nila. Tapos, mag-uusap-usap yung mga babae. Tapos, sabay obserbahan yung kilos mo, damit mo, tindig mo, mukha mo, tsaka katawan mo. Tapos, nandun ka na sila sa office fact file nila. Narinig ko lang yun kay na nakita ko yun sa video ni Cousin Tito. Kasi siya nag-gym eh. So, meron mga babae na pumupunta dun sa gym para, yun nga, makahanap nga ng fuck body or makaka-ons. Tapos, pag-uusapan nila yung lalaki na yun. Lalo na pagka may upper hand ka sa looks na usually kasi may judgment na agad dyan na sasabihin fuckboy ka or player ka, ganyan. Kaya parang yung mga babae is ganun. Pati lalaki rin na parang in defense mode din yung mga lalaki pagka may upper hand ka sa looks. Parang hindi na nila alam yung gagawin nila, guarded na sila. Tsaka parang gusto nilang i-test ka. Laging ganun yung pag sa lalaking side yun pag sa babae naman is parang sexual agad yung perception nila. Kagaya kahapon na experience ko to eh. May isang Pilipino na 21 years old. Kumakain kasi ako mag-isa. Actually, dahil alam ko nga yung ganito, ang treatment is base sa looks, is talagang nag-isolate ako kasi ayoko bigyan ng mali siya ng ibang tao na may hinihit ako doon or kung ano man. So, kumain ako mag-isa dun sa table. Tapos, yung isang Pilipina lumapit. So, nag-uusap kami. 30 minutes lang kasi yung break eh. So, nag-uusap kami. Tapos, may isang lalaki, yung panat kong katrabaho, lumapit. Tapos, sabi, oh, ma'am, ganyan. Sabi, parang, napapansin ko siya na gano'n na tuwing kausap ko yung
yung Pilipina lumalapit sa akin is lagi siyang lumalapit din tapos nakikipag-usap. Parang cock-blocking nga tawag nun eh, cock-blocking yun. Tsaka parang iniisip, ganun kasi yung pattern na yan, na-experience ko talaga yan nung college ako eh. Yung sa first girlfriend ko na maganda nga. Sabi ko, parang itong ito to. Sabi ko gan. Tapos meron isa naman, nandun ako sa isang room. Kahapon din yun. Kahapon. Nandun ako sa room. Kasi yung damit ko, yung scrub suit ko, puno ng lint galing sa bedsheet tsaka mga kumot or linen. Tinatanggal ko siya gamit ng masking tape or yung tape na pang surgical tape, ganon, yung puti. Tapos merong isang physiotherapist doon. Eh, madilim kasi yun. Hindi ko inopen yung, yung ilaw. Yung ilaw. Tapos pumasok siya kasi magagawa siya ng notes. Kasi sa station, puno ng ano eh, di ba? Puno ng occupied lahat ng upuan. So, wala mauupuan. So, pumasok siya doon. Sabi niya, ah, i- ibubuksan ko yung ilaw kasi ganyan yung babae mag-isip eh. Ayaw nila na malabelan sila na as sexual talaga. Bubuksan ko yung ilaw, sabi ko sa kanya, it's up to you. Wala naman akong pakialam sa inyo. Nandito ako para magtrabaho. Hindi ko na, wala naman din ako hihit sa inyo. Promise, kaya medyo mahirap din yung katayuan na may upper hand sa looks. Kasi nga, insecure sila. Nagiging insecure. Lalo na yung mga babae. Kaya yung mga nasa long-term relationship, alam ko yan. Alam ko yung mga dynamics ng relasyon na yan. Babae talaga may upper hand sa looks. May upper hand sa relasyon talaga. Kasi nga, pinili nila yung lalaki na yun kasi walang option tsaka for long-term security. Hindi siya player, ganun. Kaya nga, alam ng babae yan, yung ugali ng lalaki. Alam nila talaga kung ano yung katayuan mo sa sexual market value. Kasi, ang judgment nila is base sa looks. May categorization. Now, kung ikaw pogi ka, may categorization ka rin talaga. Which is, yun yung tinatawag nilang roster, di ba? Kung pogi ka is meron ka rin categorization. Itong babae na to, pwede ko tong gamitin na pang bibigyan ako ng mga material things. O itong isang babae na to, pupunta lang dito para sexual pleasure ako. Tapos itong babae na to, pwede itong pang long term. So, hindi rin naiiba yung lalaki sa babae. Kaso, ang side lang talaga is tinatago nila yan. Yung primal sexual nature talaga ng tao is pareho lang talaga. Parehong promiscuous yung lalaki at babae. Pero tinatago lang yan para mag-function yung lipunan. Yan yung tinatawag natin na social construct. Na mag-i-stick lang sa lane yung mga average looking, mga pangit, tapos yung mga babae. Tatago nila yung promiscuous nature nila, pero palihim sila na nakikipagtirahan dun sa talagang dinidesign nila. Kaya nga, mapapansin mo yung mga politiko, 'di ba? Nakukuha nila yung mga game din kasi ng mga may itsura yun na Stacy na magpapakasaya ng kabataan nila, tapos mga hunt ng politiko na below talaga sa looks pagkatandaan na nila. Na makakagawa lang nun is top notch din na babae, which is siya rin yung may upper hand kasi nga magugustuhan pa rin siya ng tira-tira na lalaking mayaman kasi nga wala nga option yun. So, ganun din sa lalaki, 'di ba? Sa side ng lalaki. Now, kung average looking yung babae, dahil may age pill tsaka fertility time period, medyo talo sila sa side na yon, yung parang ipapadelay nila ng ipapadelay. Kaya yun, yung ipapadelay. Kasi, hindi nila makukuha yung gusto nila. Hindi nila makukuha yung gusto nila. Kasi nagpakasasa sila sa sa maraming tas naubos yung oras nila. Mga babae, pag lumagpas ng 25 na yan, mabilis na yan mag-accumulate ng fats. Medyo tumataba na yan. Lalo na yung genetic ng mga Asian, Pilipino, hindi talaga maganda yung genetic ng Pilipino. Na talagang makikita mo na
makakapag-gym ka. Tsaka ano, kasi yung pagkain sa atin talaga, puro process eh. Hindi kagaya dito, nako-compare ko lang yun kasi nakakapag-travel ako eh. So, nako-compare ko talaga siya. Yung sa Western culture, maraming babae na fit na 40 na mga ganyan. Pero ganun pa nga rin, kahit na fit ka or maganda ka, biology is biology pa rin talaga yan. Gagamitin ka na lang ng mga younger na lalaki. Hindi, out of the picture na yung LTR. Sa dinidesire mo kuwari yung babae, out of the picture na yung long-term relationship sa dinidesire niya. Pwede siya mag-settle dun sa ano, sa beta. Pero yun nga, titira sa kanya yung pangit. Kaya nga, sa western country, hindi sila willing eh. Ayaw nila eh. Marami talaga nasisiro na lalaki kasi hindi sila willing eh. Ba't ako papatira dyan? Pangit dyan, mabubuntis pa ako. Eh, yung lalaki, pwedeng tumira, hindi mo mabubuntis yung lalaki. Yun nga lang sa lalaki, mapipilitan ka magsuporta. Kaya maingat din yung lalaki dito eh. Kasi matik na ikakaltas yan sa sweldo mo eh. Yung mga ganyan na ano. So, yun nga. Sa last na part is, hindi mahalaga yung age. Kaya yan yung nakikita mo, di ba, yung mga matatanda na lalaki na may upper hand sa looks. Na nakakapagrelasyon pa rin or situationship. Or sabihin na natin fuck body lang talaga. Na one hit tapos alis na. Na nagagawa pa rin yan ng matatandang may upper hand sa looks. Na lalaki or babae kahit ano pa man dyan. No, kung average looking ka, pwede pa rin naman sa babaeng side. Pero sa lalaki, talo ka kung may age pill. Sa age pill to sa age pill tong average looking talo yan. Wala kang mahihit talaga. Kaya nga yan yung dinidisprove ko yung main age like fine wine. Hindi totoo talaga yan. Kasi yung labas niyan sugar daddy tsaka beta box. Eh kung ganun lang, mag-prostitute ka na lang. Kaya doon na tayo papunta talaga. Pro-date na. Pro-date na rin talaga papunta. Kasi yung mga babae nakikipag-ons na tas FWB sa talagang gusto nila. Kahit nga yung iba may asawa eh. Code nga nila yun eh. Yung sinasabi nila, mga bastos yung mga lalaki na kung wari lang yun. Pero pinaparating nila yun dun sa talagang dinidesire nila. Na na pagbastos yung pogi or yung may upper hand sa looks is okay lang kasi willing siya makipag-sex doon. So, hindi naiiba yung lalaki at babae. Pareho lang talagang promiscuous. Tapos, tinatago lang nila sa lipunan yan para mag-stick sa lane yung mga categorization base sa itsura nga. Kaya nga yung social construct is talagang nilapag yan ng lipunan natin yung gobyerno, ng gobyerno, 'di ba? Yung mga culture, religion, ganyan. Is para talaga na magkaroon ng kaayusan, tsaka merong magtatrabaho pa rin. So, ibig sabihin, ginagamit yung mga lalaki na for LTR4 para magtrabaho, tsaka magsuporta ng makinarya. So, parang machine din talaga. Machine culture, parang ganun. Machine society, parang ganun. So, medyo malalim na rin tong info na to kasi parte pa rin to dun sa sexual shadow world, underworld. Ng both gender din naman to eh. Hindi lang naman sa babae yun eh. Pero yun nga, bago ka makapasok dun sa sexual underworld ng babae is dapat physically attractive ka. Tsaka hindi ka madaldal. Usually sa workplace naman ganyan yan eh, na ano. Kaya nga yung mga strategy na sinasabi ko sa inyo paulit-ulit is talagang ginagawa ko rin yan. Effective rin yan. Naobserbahan ko yan sa mga fuckboy na nakilala ko. Tsaka yung mga strategy nila. Tsaka inoobserbahan ko rin yung mga post ng mga babae. Which is may grain of salt din talaga yan. Hindi naman din talaga yan papaniwalaan mo. Kasi ito lang ang rule dyan, di ba? Lahat ng red flags at green flag
green flags is naka-attach lang sa dinidesire nila. Is gusto kong mayaman na pogi. May nalimutan nga sabihin, pogi gusto ko pulis na pogi. So yung mga tanga naman na 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 average looking tsaka na pangit, gagawin to mga ganitong sinasabi na dinidemand ng babae. Na gagawin nila yung mga yan, magpe-fame, magpaparami ng pera, which is uubos ng oras nila. Hindi mo kailangan yan. Sa last, hindi mo kailangan yan. Ina-attach lang talaga nila yan, yung red flags saka green flags, sa dinidesire nila. Physically attractive. Kaya sa black pill talaga, yan talaga yung core black pill ang treatment base sa looks. Kahit kayo, may categorization din naman kayo. Kahit ikaw, pangit ka or average looking ka, may categorization ka rin naman talaga. Ano ba target ng, kuwari pangit ka, tsaka average looking ka, ano target mo? Maganda. Kahit naman may upper hand ka sa looks, lahat ng tao gusto talaga yung dun sa opposite sex na attractive. Yun talaga yung gusto nila. Di lang naman sa lalaki na gusto yung maganda Babae rin naman gusto nila pogi Siyempre, sila na mimili. Sila talaga may upper hand sa looks. Sila talagang may upper hand sa lahat. Sa dating relationship, kahit pa man-ons. Kaya nga yung mga pogi, hindi nakikipagrelasyon, di ba? Situationship lang. Ons, which is yun ginawa nila si Ian Lim, di ba? Tsaka ni Daniel Padilla. Hindi sila nakipag-break. Si Ian Lim ba nakipag-break dun kay Kim Chiu? Hindi Si Kim Chiu nakipag-break dun. Kasi nga, hindi siya papakasalan. Yun lang naman yun. Huwag ka rin maniniwala na na inuubos ng lalaki yung oras. Hindi sinasabi ng lalaki yan na lalo na yung mga pogi na lalaki, straightforward yan. Sasabihin nila, wala kang balak magpakasal. Tapos yung mga hindi magpapaasa yan. Option lang naman pag-uusapan, hindi ka kawalan, di ba? Siyempre, yung mga perspective ng mga pogi, nakikita ko yan. Na kasi may mga kakilala rin ako na ganyan na katrabaho. Ginagawa yan kahit nga nung mga college ko na kaklase. Yun nga, yung buff na kaklase ko, nakaka-spin plates talaga siya pero sub 5. Kasi yun yung nakayanan na mukha niya Siyempre, meron tayong categorization tsaka lane, di ba? Ano ba yung mga nagkaka-attractan? Di ba? Ang titingnan mo kasi doon yung behavior Kuwari, may nakita ka sa kalye na magkarelasyon, ang titingnan mo doon kung sino yung nagsisimp. Nakikita yun sa kilos tsaka sa mga body language. Kung sino yung nagsisimp. Yun lang naman yun Kung sino yung nagsisimp is may habol siya dun sa pinagsisimpan niya. Relasyon to Pero kung last ang pag-uusapan, wala na. Ons lang talaga yan, tsaka FWP. Tsaka hindi tatagal yan, short term lang talaga. Which is, doon na tayo papunta. Kung average looking ka, tsaka sub 5 ka, mag-pro ka na lang talaga. Doon din bagsak ng mga ibang babae, pro Kasi nga, ayaw na nila makipag-LTR. Ba't pa sila mag-LTR, di ba? Tatrabaho naman na sila. Tapos pagka tumanda na sila, 30 plus na, marami pa rin naman sila makukuhang beta male na talagang mga oblivious. Or alam din nila yung lane nila pero nag-i-stick lang talaga sila dun sa pakinabang nila. Is willing talaga sila i-tolerate. Kaya yung mga imposibleng hindi alam ng politiko yun na tira-tira yung mga nakuha nila. Alam nila yan. Kaya nga sila nagpayaman Alam nila yan. Ginagamit nila yung pera nila. Kaya yun lang naman mahalaga dito sa mundo na to Physical appearance. Kaya nga may nagpakamatay niyan, di ba? Si Baraka. Looks are everything. Which is totoo naman talaga. Dami pa nagdi-deny niyan Hindi raw bakit ka ba bumibili ng mga material things na trip mo? Ano bang basehan mo dyan? Unang-una, yung looks. Kung babagay ba sa'yo yan.
Tapos pangalawa na lang yung function. Diba? Ganun lang naman yan. Particular to sa forma, hindi yung sinasabi ko na function talaga yung kailangan mo. Yung kagaya ng mga pot, mga ganyan. Malamang function yung uunahin mo dyan. Pero basehan dito yung pag-attract ng opposite gender. So, sa last, hindi mahalaga yan. Kaya yung mga ibang lalaki, hindi nila alam to na yung ganyan. Usually pala, 'di ba sabi ni Cousin Tito, lahat daw ng mga babae is nagsusuot sila ng mask, 'di ba? Kaya nga sila nagpapaganda eh. Nagiging komportable lang sila dun sa mga sexually desired na lalaki kasi nga ang turing lang naman talaga ng lalaki na may upper hand sa looks sa majority ng babae is for sexual pleasure lang talaga. Yung 50 Shades, panoorin nyo talaga yun, yung una. Ganun na ganun talaga ang turing ng lalaki dun sa ano. So palagay na yung loob ng babae kasi bisexual nature talaga, malibog din talaga yung babae. Gusto niya rin talaga ng sex. So, yung mask na nilalagay ng babae is protection yon. 'Di ba yung mask? Ang paliwanag ni Cousin Tito doon is yung mask na sa labas is balat kayo lang yun na mabait yung babae, hindi promiscuous, hindi sexual, tapos personality yung mahalaga sa kanila, tapos hindi sila mahilig sa sex, yung mga ganyan. Pero yung mask na shadow, yung naka-face sa mukha talaga nila, yung likod ng mask yun, yung likod ng mask is um, yun yung protection para sa sarili nila na ano, which is kung lalaki ka, yan yung dapat mong tanggalin sa babae yung mask niya para diyan mo makikita talaga yung totoong ugali niya tsaka yung totoong attraction niya sa iyo na ano, yung shadow ng mask, 'di ba? Yung puti nasa labas, yung itim na part ng mask nasa likod. Lalaki rin naman may ganun na ano. Pero usually babae talagang nagsusuot ng ganyan parati. Kasi nga may shaming, may culture, may religion. So mahirap din katayuan nila kahit papaano. Kaya nga yung ano, hindi makomprehend ng mga karamihang lalaki noon yung sexual nature ng babae. Which is mahirap yan mapasok kasi nga maraming judgmental na tao. So paano yun lang siguro, peace.